Nako po, eto na si Auntie Claire, nakabalik na. Di ba si Bak na ito? Paiyak-iyak pa mga kababayan. At talagang nilabas yung iskandalo sa Senado. Talagang sinuplak ni Robin Padilla. So ngayon mga kababayan, yung mga pinalabas si Saldico, dahil daw po sa paiba-iba ng hairdo, dun na nagkaroon ng ground sa Auntie Claire na ito'y may doubt daw na artificial intelligence itong video na ito na hindi ito si Saldico. Peke ito. Mga kababayan, ito parang pinapamukha niya at diversionary tactics na gusto niyang bulahin ng mga Pilipino na si Saldico ay hindi totoong tao. Nako po mga kababayan, ito na po ang pasabog. Talagang lutang na naman ang vlogger ng Malacanang na ayon kay Robin Padilla may lumabas na mga iskandalo na merong mga troll farms na vlogger na binabayaran. Nako po mga kababayan, naipit na naman sa Auntie Claire kung ano-ano naman yung mga rason niya. Sinasabi ng mga komento, paanong naging abogado ito? Hindi marunong gumawa ng mga context para sagutin ng tama ang kanyang mga sinasagot na tanong. Lutang na lutang. Mga kababayan, ito na po. Panoorin nyo po paano ginigisa, paano sinasampal ng mga reporter itong sa Auntie Claire. Stress na. Tila sasabog na sa stress tuloy, stress. Ito na po mga kababayan, panoorin nyo. Kung ano-ano ang mga sinasabi, mukhang lutang na naman. Panoorin po natin. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So, dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing Wait lang, Auntie Claire. So, ibig sabihin, si Saldico hindi pwedeng magsuklay. Hindi niya pwedeng hawi-hawiin yung buhok. Anong klaseng abogado ito, mga kababayan? Paano naging trial court ito? Paano naging litigator ito? I-compare nyo po kay Marcoleta, mga kababayan, na batikang abogado kaysa dito kay Manang Claire. Nagbago lang ng hairdo. Naging artificial intelligence na. Bakit may shadow light, Auntie Claire? Parang hindi abogado kung mag-reason ito eh. Yung reasoning niya, mga kababayan, napakababaw. Parang grade 1 lang na bagong graduate sa kindergarten. Naku po, grabe talaga ang lalim ng utak mo. Sabaw na sabaw. Nagbago lang ng hairdo. Artificial na. Artificial intelligence na ito. Auntie Claire, nako, ikaw lang yung nagsasabi na artificial intelligence eh. Ituloy pa natin. Nako, nasabon talaga ito. Lutang na lutang. mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video.
follow-up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang tong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw to ginawa. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Anong problema doon? Antiglir, what's the problem? Kung pabago-bago nung araw, hindi rin nag-iisip ito, mga kababayan. What's the problem with the hairdo and the physical appearance? Syempre, nung una, stress na stress yan. Hindi niya mailabas yung sama ng loob niya kasi nga ginamit siya bilang poster boy. At talagang gusto nilang idiin itong si Saldico. Ngayon, medyo nakabawi-bawi na siya. Anti-clear naman, parang hindi ka abogado. Para kang grade 1 kung mag-reasoning. Para kang kakagraduate lang ng high school na puro incomplete ang grado. Parang laging drop yung mga subject mo. Isipin niyo mga kababayan, paano naging abogado ito kung ganito yung mga rason niya? Hindi kita kukunin na abogado ko, baka ipatalo mo ako. Di ba mga kababayan? What's the problem with the hairdo and the physical appearance? Diyos ko Lord, Anticlear. Parang sabaw na naman tayo, Anticlear. Kumain na ho ba kayo? Mukhang stress na yung mukha nyo Dahil ba sa video na lumabas na allegedly yung mga troll yung vlogger sinabihan nyo bang ano ba ito yung matandang parang ermitanyo ba yon? Mga kababayan, matatawa na lang kayo dito. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling Ito na. magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place?
Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka Nagbitiw. nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And Kasi naman, Auntie Claire, nakita mo naman yung mga pasabog. Hindi, sino ba namang lalakas ang confidence sa gobyerno? Sino ba namang magtitiwala kung puro ganito na lang, puro pagnanakaw yung nangyayari? Sinong magtitiwala sa inyo? Yun yung sinasabi ni San Pablo Martin. Ako po, wala na akong tiwala sa Auntie Claire. Di ba sinibak ka na? Ba't nandiyan ka pa? Fake news yun. Naku po mga kababayan, ito na. Yari, sinagutan ng Auntie Claire. those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Last, ito yung mga nakalista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Trigger na trigger si Auntie Claire, ano? Gusto nang manakit, ano? Parang gusto niyang sugurin si Ivan Merina, eh. Ayusin mo yung tanong mo, Ivan. Nanggigigil na ako sa'yo. Kanina ka pa. Nakaka-bebeng-bangin na kita dyan. Mga kababayan, eh. Nati-trigger na si Ante. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Abay, parang ano pa, So, parang sino may po ba utang talaga pa yung mga ang red? Pilipino, Auntie Claire. Parang utang na loob pa ni BBM na magtrabaho. Trabaho niya po yan. Ano yun, parang sinasabi mo na utang na loob namin na magtrabaho siya. Trabaho niya yan eh. Ginusto niya yan. Ginusto ni BBM yan. Ano yun, parang sinasabi mo utang na loob pa namin na hindi siya nakakapagbakasyon, di nakakapagpa-beach. Ano yun? Di ba mga kababayan? Parang sinusumbat mo pa sa mga Pilipino. Si BBM hindi nakakapagbakasyon. Diyos ko Lord, mga kababayan, yung klaseng tanong ito, trigger na trigger, mag-resign ka na nga. Sabi naman ni Mariang Palad ng San Bagyo. Nako po, may San Bagyo pa. Hindi na maging leader ng bansa. Walang iba kundi, of course, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. Wow! At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Kailan ba yun? So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Wow! Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC. So yan mga kababayan, ang mga maiinit na mga sagutan ni Auntie Claire at ni Ivan Merina, parang gustong manakal at manabunot at kalbohin yung reporter. Na parang sinusumbat niya, hindi na nakakapagbakasyon si BBM dito. Siya talaga, nagtatrabaho siya. Ba't si Sara
Ano yon? Pinipray niya na mag-resign si BBM? Ito ay isang form ng destabilization. Aba, si Auntie Claire. Auntie Claire talaga, laging lutang eh. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa mga lutang na sagot ni Auntie Claire? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, i-share nyo po, ipakalat yung video ito para malaman ng buong mundo ang kaganapan sa Pilipinas. Salamat po.